Magandang buhay! Halina't matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Simulan na natin! Filipino, Grade 2, Term 1, Lesson 1, Day 1. Mga tunog ng alpabetong Filipino. M, S, A, I, O. Mga layunin. Una, natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino. M, S, A, I, O. Pangalawa, nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. M, S, A, I, O. Pangatlo, natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. Pang-apat, natutukoy ang mga tunog ng patinig at katinig na bumubuo sa salita. Pang-5, natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Pang-6, nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at pamilya. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit. Ano ang inyong nararamdaman sa araw na ito? Buuin ninyo ang pahayag na, ako ay patlang. Halimbawa, ako ay masigla. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang mga tunog ng mga letrang M, S, A, I, at O. Tingnan mabuti ang bawat larawan. M. Medyas. Medyas. S. Suklay. Suklay. A. Aklat. Aklat. I. Ilaw. Ilaw. O. Orasan. Orasan. Tingnan ang inyong katabi sa kanan. Tanungin kung ano ang gamit na dala niya o paborito niya na nagsisimula sa mga letrang M, S, A, I, at O. Pumili ng isa sa mga salitang madalas na nabanggit upang ilarawan o ipakilala ang inyong sarili o pamilya. Halimbawa, suklay. Madalas manghiram ng suklay ang ate kay nanay. Ngayong araw, may babasahin at tatalakayin tayong tula. Pakinggan at unawain itong mabuti. Bago yon, talakayin muna natin ang ilang salita mula sa tula o high-frequency words. Piliin ang letra ng larawang tinutukoy ng mga salita sa bilang 1 hanggang 3. Una, magalang. Sagot, B. Pangalawa, masipag. Sagot, C. Pangatlo, mahusay. Sagot, A. Gamitin ang mga salita sa pangungusap. Si Ana ay magalang sa kanyang guro. Si Ana ay magalang sa kanyang guro. Masipag si Carlo sa pagtulong sa kanyang nanay. Masipag si Carlo sa pagtulong sa kanyang nanay. Mahusay gumuhit si Liza ng mga larawan. Mahusay gumuhit si Liza ng mga larawan.
Bigkasin natin ang tunog ng sumusunod na letra at ang mga salitang nakatala. M. Magalang, masipag, masinop. S. Sinta, saka, sa, siya. A. Angkan, ay, ang, at. I. Isa, inutos, itlog, ilaw. O. Oras, opo, oso, oregano. Saan kayo nakatira? Kaibigan ba ninyo ang inyong mga kapitbahay? Bakit? Pagbasa ng tula. Pakinggang mabuti ang tula. Ito ay may pamagat na Sinta ni M.A. Antonio. Sinta ang pangalan niya, isang batang tunay na masipag at talagang magalang pa. Ang kanila'y kilalang-kilala sa oras ng pangangailangan na lalapitan sila. Talagang siya'y batang masipag at talino'y taglay at kilalang magalang. Ang kanilang angkan ay hinahanga ang tunay. Isang pagkilala ang sa kanila'y ibinigay, na magalang na iginawad ng kanilang barangay. Mahusay rin siyang magpinta. Sa pagiging mahusay na iyon, siya'y kilalang kilala. Espesyal na mga bulaklak sa hardin ang madalas niyang iginuguhit. Maligayang espesyal na bulaklak ang pangalang ibinigay niya sa obra. Mula sa tulang binasa at pinakinggan, sagutin ang mga tanong. 1. Sino ang batang tinutukoy sa tula? Sagot, si Sinta. 2. Ano-ano ang kanyang katangian? Sagot, siya ay masipag, magalang at matalino. 3. Saan siya mahusay? Sagot, mahusay siya sa pagpipinta. 4. Ano-ano ang mga salitang may salungguhit sa tula? Isa-isahin ito. Narito ang ating sagot. Isang, magalang, angkan, oras. Talagang, siya'y masipag. Magpinta, mahusay, magalang. 5. Bakit kaya ito may salungguhit? Sagot, upang bigyang diin ang mga mahahalagang salita sa tula. Ito ay mga salitang nagpapakita ng katangian, kakayahan at pagkakakilanlan ni Sinta. 6. Ilang ulit na banggit ang sumusunod na salita? A. Mahusay. 2. B. Magalang. 3. C. Kilalang kilala. 2. D. Isang. 2. E. Masipag. 2. F. Bulaklak. 1. G. Niya. 2. H. Angkan. 2. 7. Isa-isahin ang mga salitang nagsisimula sa mga letrang M. Masipag, magalang, mahusay, magpinta, maligayang. S. Sinta, siyay, sa, spesyal o espesyal. A. Angkan, ang, ay. I. Isang, iginawad, ibinigay. O. Oras, obra.
Basahin ng malinaw at tama ang mga salitang ibinigay ninyo na nagsisimula sa mga letrang M, S, A, I at O. Bigyang diin ang tamang pagbigkas, lalo na kung ito ay nagsisimula sa katinig o patinig. Masipag, masipag. Magalang, magalang. Mahusay, mahusay. Magpinta, magpinta. Maligayang, maligayang. Sinta, sinta. Siyay, siyay. Sa, sa. Spesyal, espesyal, espesyal. Angkan, angkan. Ang, ay, ay. Isang, isang. Iginawad, iginawad. Ibinigay, ibinigay. Oras, oras. Obra, obra. Mga tanong, ano-ano ang mga patinig? Sagot, A, E, I, O, U. Ano-ano naman ang mga katinig? Sagot, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, at Z. Gawain bilang isa, pumalakpak ng isang beses kapag ang salitang binanggit ay nagsisimula sa patinig at 2 palakpak naman kapag katinig. 1. Angkan. 2. Sila. 3. Obra. 4. Masipag. 5. Iyon. Gawain bilang 2. Basahin ng malakas ang mga salita sa bawat bilang. Sinta, pinta. Sinta, pinta. Tunay, taglay. Tunay, taglay. Bigay, bagay. Bigay, bagay. Ano ang inyong napansin sa mga salita sa bawat bilang? Sagot, ang mga salita sa bawat bilang ay may kaparehong tunog sa hulihan. Kailan sinasabing magkatugma ang mga salita? Sagot, sinasabing magkatugma ang mga salita kapag pareho o halos pareho ang tunog ng mga ito sa hulihan. Gawain bilang 3. Tumayo kapag ang magkaparehas na salitang binanggit ko ay magkatugma at manatiling nakaupo kung hindi. 1. Masa, pasa. Sagot, nakatayo. 2. Sako, pako. Sagot, nakatayo. 3. Abo, apo. Sagot, nakaupo. 4. Ipit, sukbit. Sagot, nakaupo. 5. Oso, uso. Sagot, nakatayo. Dagdagan pa natin ang inyong kaalaman. Sa inyong sagutang papel, isulat ang letrang bubuo sa tawag o pangalan ng mga nasa larawan. 1. Pamaypay, pamaypay. 2. Mesa, mesa. 3. Bumbilya, bumbilya. 4. Sako, sako. 5.
Ospital. Ospital. Magbigay ng salitang katugma ng salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Pasalita ang pagsagot ng mga mag-aaral. 1. Paborito ko ang okoy. Paborito ko ang okoy. 2. Malaki ang mesa. Malaki ang mesa. 3. Dapat tayong mag-aral. Dapat tayong mag-aral. 4. Kulay lila ang aking suklay. Kulay lila ang aking suklay. 5. Maliit ang itlog ng pugo. Maliit ang itlog ng pugo. Iguhit ang hugis puso kung ang mga salitang magkatambal sa bilang ay magkatugma at iguhit naman ang hugis bituin kung hindi magkatugma. 1. Mapa, sapa. Puso. 2. Sabi, tabo. Bituin. 3. Apo, abo. Puso. 4. Init, banig. Bituin. 5. Oso, boto. Puso. Isulat sa notebook o kwaderno kung ano ang katangian mo na kapareho ng kay Sinta. Ipahayag o sabihin ito sa klase. Halimbawa, pareho kaming mahusay ni Sinta sa pagpipinta. Gawain. A. Panuto, lagyan ng check kung ang dalawang salita sa bawat bilang ay magkatugma at asterisk naman kung hindi. 1. Mata, pata. Sagot, check. 2. Saba, kaba. Sagot, check. 3. Aba, abo. Sagot, asterisk. 4. Opo, datu. Sagot, asterisk. 5. Ibon, ipon. Sagot, check. B. Panuto, lagyan ng P sa patlang kung ang salita ay nagsisimula sa patinig at K naman kung nagsisimula sa katinig. 6. Anak. P. 7. Mahusay. K. 8. Sabon. K. 9. Ibon. P. 10. Oras. P. Magtanong sa mga magulang o guardian kung ano-ano ang katangian ng inyong pamilya ang hindi nabanggit sa talakayan. Maglista ng 5 na nagsisimula alinman sa mga letrang M, S, A, I at O. Isulat ito sa inyong kwaderno.